it was September 7. More than 1 month na namin isinisigaw to. Tapos yung mga taong hindi tumayo, no? Mini ladies, Mercedes-Benz boy, Rolex Club, okay? Top distributor, presidential director, ganun level, hindi masundan tong no zero days. Tapos, iiyak, walang pambayad ng whatever na pabayadin. So, sa akin, it's inexcusable. It's downright insulting. Pag empleyado ka, hindi mo kaya mag-absent eh. Kasi kahit na nilalagnat ka, pag absent ka, wala kang sahod. Ito negosyo mo. Nagbigay ng magandang buhay para sa'yo. Tapos hindi ka magbebenta. Tapos iiyak ka, wala kang pambayad. Sino may kasalanan? May kasalanan ni Ivern yun. Kasalanan mo yun. Okay? So, I've done hundreds, no, of Tomani talks. Ang dami na. No? Ang dami kong sinabi over the years. Meron akong video, YouTube, meron sa TikTok. Next slide, Ruel. All that I have learned in the past 20 years, ito na yun. Gusto mo maging successful, matuto ka mag-blitz, which itinuro ngayon. Masarap ba yung feeling na nakakabenta? Yes! Bakit hindi ulit-ulitin? Ba't di araw-arawin? Kung 30 minuto, yan yung resulta. Paano kung 3 oras? Paano kung 8 oras mo gagawin? Diba? Kaya mo kumita, ganun halaga, sandali lang, minuto lang eh. Ba't di mo gawin oras-oras? Ba't di mo gawin araw-araw? Kung hindi ka makalabas, wala kang malatagan, nagawa mo ngayon, cellphone lang eh. Ba't di mo gawin araw-araw? Tama, ang daming paraan. Yung sinasabi kanina, meron community, meron Facebook group, ang daming pwedeng pagbentahan. Diba? Ito palagi, yung Pinoy, hindi siya nag-iisip ng pamalayo. Saan tayo mag-iinuman on Friday? Sweldo na naman, halika kain tayo. Blowout ka naman, birthday mo. Mangungutang para mag-blowout. Pero hindi inisip saan nang gagaling yung pampanganak sa ospital. Hindi naisip saan kukunin yung tuition sa anak. Diba? Makitid, masyadong narrow-minded, hindi nag-iisip ng future ang Pinoy. Ang inject, the Chinese think 3 generations forward. Bakit ang SM gumawa ng maraming mall, tapos after condo ginawa niya, tapos may bangko siya? Kasi ang thinking ng Chinese, kahit hindi marunong magnegosyo yung mga anak ko at apo ko, marunong silang kumolekta ng renta. So, yun yung ginawa ni SM pero in a global way. Di ba yung mga apo niya, kahit hindi marunong magnegosyo, magkukolek lang ng renta dun sa mga nangungupahan sa SM. Mangungolekta lang ng renta dun sa mga nangungupahan sa condo nila. You understand? Samantalang yung Pinoy, hindi na nga alam kung saan manggagaling yung tuition, pero maghahanda pa na magbibinyag, magbe-birthday, lahat inutang. Diba? Nangutang para manlibre ng mga tao na wala kang regalo sa anak mo. Tapos kailangan magbabalot pa. Diba? Kung wala silang pambalot na take-out, walang kwenta yung party. Kunti lang yung pagkain, naubos. Wala nang pang-take-out. Nagigets nyo? Tapos nakakahiya magbenta, pero hindi nakakahiya mangutang sa lahat ng kakilala sa buong mundo. Diba? May pinost kanina si Mele, gigil din ako, di ba? Nangungutang lang ako sa pinsan ko kasi manganganak na ako. Wala daw siyang pera, tapos bumili ng iPhone. Di ba? Masama yung loob niya dun sa pinsan niya na OFW na bumili ng iPhone kasi hindi siya pinangutang. Manganganak na daw siya, 20,000 lang naman daw yung uutangin niya. So lumabas, may karapatan siya dun sa pera na kinita ng pinsan niya na OFW. Napakahirap kaya maging OFW, iiwan ng pamilya para kumita ng pera. So, masama bang bumili siya ng iPhone para sa sarili niya? Sabi niya, inuna pa daw, niligalodo yung sarili ng necklace. Eh, di wow. Ikaw yung gumagawa ng pera, ikaw yung nagpapagod, ikaw yung nag-iwan ng pamilya. Pero, pag hindi mo siya pinangutang, masama kang tao. Diba? May nag-post eh, gigil mo. Nung nakita kayo post, anong tawag niya doon? May term doon. Toxic, what's that word? Anyway. Toxic entitled. Para yung yung mga sa simbahan, yung basta pinag-pray ko,
Diba? Pinag-pray ko bago ako nangutang. Pinag-pray ko bago ako natulog ng buong araw. Yan. Basta pinag-pray niya, siya na yung tama. Diba? May tawag naman doon, moral licensing. Dahil nagsisimba siya, siya yung tama. Dahil nag-pray siya, every Sunday, siya yung tama, lahat kayo mali. Okay? So anyway, itong gusto ko sabihin, my business relationship and personal friendship with Jun Sanela for 20 years, if I will put it into one image, ito yung 20 years. Kailangan marunong ka magbenta. Nag-umpisa si Jun Sanela, ang binibenta niya sa produkto lang Ferncy. Ako sir, walang Facebook pa noon. Walang Facebook, walang Messenger. Yung sinasabi ni Michelle kanina, nag-send ako sa lahat ng GC. Tangina, walang GC dati. Pag meron kang gusto ko sabihin, 100 na tao, 100 na text message yun. Isa-isa. Hahanapin mo yung pangalan nila isa-isa. Walang group sending dati. Oo, dati yung pagka magte-text ka, di ba, 3 beses mo pipindutin for 1 letter, ha? Oo, may copy-paste, oo. Okay? Okay? So I remember when we started, when we started, every month, magpapadala ako ng 30,000 worth ng Ferncy kay Jun Sanela. Yun yung sweldo niya sa akin. Kasi when we started, speaker siya sa ibang kumpanya. Sabi ko, lipat ka na lang sa akin. Okay? So, I would pay him 30,000 worth of Ferncy. Kasi kailangan ibenta niya yung produkto para magkapera siya. Hindi niya ako pwedeng lokoy kasi ang puso sa probinsya dati, binabayaran mo, nagsasweldo ka, tapos yung pala ibang produkto binibenta niya. Eh si Jun, wala siyang choice, ibibenta niya yung Ferncy, kundi wala siyang panggalaw. Tama? Wala siyang pambayad ng hotel. That time, wala pa siyang kotse, wala siyang pang-bus. Guess nyo? Sabi niya, tabi ka naman yung chick na. Sabi niya, produkto binayad sa akin, wala akong choice, kailangan ko ibenta. But of course, Ferncy sold like hotcakes. No? And thanks to him, Ferncy become a ₱1 billion product. Now, it's the product na galing sa networking, na number 1 sa buong bansa na wala pang ibang kumpanya na kakagawa maliban sa Ferncy. Okay? Galing sa networking, number 1 sa buong bansa, galing sa networking. So, walang masama sa word na networking. No? Masama lang siya dun sa mga nalugi at wala nang nakitang ibang kumpanya na pagkakakitaan. Okay? Number 2, marunong ka na magbenta, kaya 555, ulit-ulitin mo lang, kaya mo magbenta eh. Ba't ka titigil sa isa? Tama, pagkakahera ka ng Jollibee, kahera ka ng McDo, pag nakabenta ka naman ng isang burger, tapos ka na, uuwi ka na. Pag nakabenta ka naman ng isang Chicken Joy, pwede ka na umuwi. Tama, kung kahera ka sa SM, pag may bumili na ng washing machine, tapos na, pwede ka na ba umuwi? Hindi. Tama, hanggang kung kunyari, siya ngayon, SM 3-day sale, diba? Nag-extend sila ng oras, hanggang naka-duty ka, kahit na gano'ng kahaba yung pila, isi-serve mo lahat yun, di ba? Hindi ka pwedeng umalis na hindi natapos yung mga customer. Pero yung sahod mo pareho lang. Makabenta ka ng 5 milyon sa isang araw, ang sahod mo 500. Yung araw matumal, nakabenta ka lang na 50 pesos, 500 pa rin sweldo mo. Nakabenta ka ng 5 milyon, 500 pa rin. Dito, mas malaki benta mo, mas malaki kita mo. Mas marami kang effort, mas malaki kita mo. Eh, sabi mo, mahal mo pamilya mo, diba? Mahal mo anak mo. Ba't di mo itodo? Sigurado ka ba, bukas buhay ka ba? Lolo ko pinatay, tatay ko pinatay. So, walang kasiguraduhan na buhay ka pa bukas. Tama, tapos lalo na ngayon, yung bagyo, palakas ng palakas. Yung baha, pataas ng pataas. Sino makakasigurado na next time na bumaha, hindi ikaw yung isa sa lulubog doon sa baha? There's no guarantee. Tama? So the best thing you can do, kung mahal mong pamilya mo, i-prepare mo yung future nila. Yes. Ito, inulit ko Yes lang po. to. Kasi, marunong na magbenta, tinuro namin yung 555, pero, as I said, sobrang lungkot ko kahapon nung nakita ko, lagpas kalahati, hindi sumusunod dito, na ito lang yung sikreto sa pagyaman. Marunong ka na magbenta, ulit-ulitin mo para lumaki siya. Basta isa puso mo to, di ka magugutom. Lahat ng gusto mo mangyari, pwede mangyari. Diba? Yung cap mo, no? Simple lang yun. Ewan ko kung naituro ninyo yung computation ng cap mo.
Hindi nyo natulong nyo ba yung computation ng cap mo? So, you can ask yung uplines nyo. Basta yung uplines nyo, nandito last year, alam nila yung computation ng cap. Simple lang yan, para nito, juicy cookie. Kung kunyari gusto mo, ang tubo mo sa juicy cookie, kada isang benta, 100 piso. So, kung everyday, 100 piso yung tubo mo, itatabi mo yung 100, 30 days, may 3,000 ka. For the next 108 days, 3 buwan, edi may 10,000 ka pagdating ng Christmas. Kung kasya na sa'yo 10,000, yun na yung kailangan mo gawin. Ito ang ibebenta mo na tumubo ka ng 100, hindi mo siya gagalawin, itatabi mo siya. Para pagdating ng Noche Buena, pagdating ng Christmas, may panggastos ka. Pag gusto mo 100,000, syempre, kailangan mas malaki yung tubo mo. Kailangan 1,000 isang araw. Ganun lang yung cap mo. You ask your uplines, they can do computation sa inyo na pagbenta ng product, they can do computation sa inyo pagbenta ng packages. Kung mas malaki yung goal mo, gusto mo makapag-upload sa Christmas, kailangan mas malaki yung gagawin ng pera bago umabot yung Christmas. Ganun lang siya. So yung natutunan ko in 20 years, ito na yun. Kasi kahit na gaano kagaling, marami tayong members galing na networking na ibang kumpanya, ang gagaling, mas magaling sa akin. Pero dahil hindi sila marunong mag-brace or nahihiya sila magbenta, tamad sila, hindi lang kaya 555 at wala silang disiplina, hindi lang kaya no zero days, kaya hindi sila successful. Kahit na makasampung kumpanya sila, kung wala sila nito, hindi kaya yaman. So, nandito sa iPern, the best product, the best marketing plan, the best track record, the best CEO, the best first lady, the best leaders with result. Ito na lang gagawin nyo, magtutuloy-tuloy na po. Sila nga 9 years. 9 years, Melanie and Alex, 9 years, 380 million. 9 years income, 380 million. Okay? Ito si Cecil sa si Buddy, siguro mga 120. 120 million, 8 years. So susundan nyo lang sila. Ano bang meron sa kanila na wala sa inyo? Nauna lang sila, nagtuloy-tuloy lang sila. So kung kayo, gusto nyo rin maging katulad nila, magbenta lang kayo araw-araw, magtuloy-tuloy lang kayo. Yung galing, kusang dadating yung galing dahil paulit-ulit mong ginagawa. Wala kang choice kundi gagaling ka. Yes. Dahil paulit-ulit mo siyang ginagawa. Yes. Ganun lang yon. Wala, hindi naman sila pinanganak na magaling. Diba? Nung pasok nila ng iPern, hindi pa sila ganyan. Gumaling na lang sila habang ginagawa. Yung mga spill kanina ni Cecil, na pag senior citizen, pagbebentahin ng tanghali, di ba naman nila alam yung dati? Natutunan na lang nila yon habang Lola, magbenta ka 9 a.m. Walang pumansin sa akin. Sige, 10 a.m. Wala pa rin. 11. Ay, grabe. Lahat ng nilapitan ko, pili nila, wala akong makakain, nagbilihan na. O, so doon lang galing yun, magbebenta ka ng tanghali. Guess mo? Galing lang din yan sa trial and error, gumaling sila dahil sa tagal na ginagawa nila itong negosyo. Gagaling ka sa paulit-ulit. Walang gumaling na pinag-isipan lang. Yung pinikwento ni Adele sa kanong kaibigan niya, ang tagal na namin nag-uusap ni Adele, ang tagal na namin pinagplaplanuhan. Alam mo yung mga taong nag-uusap, nagplaplano, tawag sa kanila, mahirap. Yun naman meron sa mahirap eh. Magkwentuhan, magplano, mangarap, di ba? Pero sa action, wala. Dito, to mga to, wala mang plano-plano. Basta pag binaksak namin gagawin. Pag binaksak namin gagawin. Pag itinuro namin gagawin. Ito nga si Cecil, kakakwento mo pa lang. Biglang, puta, nag-text yan. Sir, sinasabihan ko ng mga tao ko, nanginginig. Kung paano si Alex kanina, nanginginig sa 500. Ito, basta may itinuro kang bago, ayan na. Sir, nagte-text na ako. Magsaset na kami ng meeting, babagsak ko na yung tinuro. Diba? The moment you teach them, they apply right away. Ang pinagkaiba ng mahirap mayaman, yung mayaman puro action. May kwento, di naman si Madam, kanina, di ba, nagkwento, di naman niya alam na mag-blitz eh. Biglang sabi niya, sige, ililibre ko. Wala namang plano yun eh. Hindi naman pinag-isipan eh, kaya makamuntik naman 300,000 dito. Buti, bigla na 6,000 daw si pag kayong lahat kayo lumapit, 1,000, 1,000, 1,000, hindi niya mapapansin yun. Pagugulat na siya niya, sabi ng sekretary niya, ma'am, total po ng pinamemo 300. Ha? Parang nilena. Ma'am, ito po yung product. Ha? Ganun ba? Okay. Wala eh. Kulang nito eh. Masyado mayabang eh. Dapat din niya muna in-announce. Dapat pasimple lang siya. Next time, pagka nagganyan si Madam,
Tahimik lang kayo. Magugulat kahit na 400,000, inilibre niya yan. Walang issue. Huwag mo nang paalam. Kaya pinaalam mo ka agad. Alam mo na, dapat may natututunan din tayo, ha? Next time gusto mo yung libre, yung 100,000, huwag ka maingay. Madam, ang hihina. Ma'am, wala pa yung pagka nakabenta ako ng isa, libre na, tapos bibigyan mo pa ako ng isa. Ma'am, hindi kami makabenta, ang hirap. Dapat ganun yung linyahan. Para, sige, magbenta ka ng isa, dalawa ibibigay ko sa'yo. Kulang ka pa. Pero tagalan mo pa, matututunan mo rin yan. Tingnan mo si Melia, niliregalo ni Madam na sapatos yan, bag, sunglass, diamond, ginto. Kasi magaling naman budol to. Marami na siyang alam. Kaya mag-a-acting na yung, Madam, ang hirap. Hindi ko na yata kaya. Tapos mamaya, baby, kawawa si Mary, bili tayo ng bag. Madam, talagang hindi ko na kaya. Baby, kawawa si Mary, bibili ako ng hikaw na dito. Bili ako rin si Mary ng isa. Sure, bahala ka. Yeah? Yung ganyan, parang budilera yan. Binubulo niya, mahirap, mayaman, up and down, madam. Tagalan nyo lang dito, makakakuha rin kayo kay Mama Dam ng kalahating milyon na item mo. Tagalan nyo lang dito. Siyempre bago pa lang kayo eh. Di pa niya kayo kilala. Di pa niya kayo nakalasingan. Kaya wala. Yan, si Jun Salera, dami na nakuha niyan sa akin. Pag nagninigalo kay Jun Salera, ganun ba? Sige, huwag mo na bayan yung kotse sa'yo na. Talagin mo kung nakailang kotse na ako sa kanya. Ganun lang. Basta tagalan nyo lang. Pag umabot ka ng 20 years, makakakuha ka ng kotse sa akin. Okay, yung pension niya, 10 million pesos yung pension ni Jun Salera sa akin. Yung pension ko sa kanya, kaya sabi ko, habaan mo buhay mo. Pero kahit na, basta yung pension ko sa kanya, papasa sa asawa niya, papasa sa anak niya, hanggang maubos yung 10 million. Okay? Tagalan nyo lang dito para makakuha nyo ng pension. Pag kasing tanda nyo si Jun Salera. Lapit lang ko, sir, kasing tanda ko na si Jun Salera. Sir, 80 na ako. Bigyan mo na ako pension, sir. 80 na ako. Ako siya ng So ito pension lang. plan. Gusto nyo talaga umasenso dito? Gusto Legendary. Gusto nyo may mapamana sa mga anak. Ito lang, simple lang. Di kailangan na mahabang pag-iisip, diskusyon, analysis, strategy. Wala, ito lang. Sa pagbebenta mo, gagaling ka. Sa pagbebenta mo, gagaling ka. Sa pagbebenta mo, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Okay? Yun lang. Thank you. Thank you po, Sir Tom. Thank you naman, Tapos na tayo mo. Kamusta? So, congratulations everyone! Ayan, so, matirang matibay, matirang mayaman. Congratulations! Thank you tayo! Sige na. Nakaka-enjoy mo.